Narito na ang pinakamainit na balita ngayong tanghali. Luzon Grid, isa sa ilalim sa red at yellow alert dahil sa pumalyang mga planta. 2 araw na tigil pasada at kilos protesta ng Manibela at Piston, tinapos na. Pangulong Bongbong Marcos ininspeksyon ang higit sa 13 bilyong pisong syabong nasabat sa Batangas. May babala sa mga sindikato ng ilegal na droga. Sa NBC TV correspondents, hepe ng alitagtag pulis sa Batangas, ginawa ng on-the-spot promotion kasunod ng pagkakasabat sa 13.3 billion pesos na shabu. Sa NBC TV Sports, Tots Carlos, pasok sa 2024 Korean V-League Women's Asia Quota Draft. At sa Showbiz Spotted, official portraits ng Diamond Batch ng Binibining Pilipinas inilabas na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, isa sa ilalim sa red at yellow alert status ang Luzon Grid. Naunang araw kada alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ito'y bunsod ng pagdipis ng supply ng kuryente dahil sa nag-force outage na 19 na planta sa buong bansa. Mauulit nila ito mamayang alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Mayroong 13,024 megawatts na peak demand ng supply na halos pumantay na sa 13,537 megawatts lamang na available capacity. Sa ngayon ay nag-abiso na rin ng kahalintulad na sitwasyon ang Visayas Grid dahil sa pagpalyan ng 12 nitong power plants. Tinapos na ng mga grupong Manibela at Piston ang 2 araw nitong tigil pasada at kilos protesta laban sa PUV consolidation deadline sa katapusan ng Abril. Gayunpaman, naniniwalang Metropolitan Manila Development Authority na bigo ang 2 grupong maparalisa ang transportasyon sa malaking bahagi ng bansa. Pakinggan natin ang report ni Val Gonzalez. Dito sa Welcome Rotonda, tinapos ng grupong Manibela at grupong Piston ang kanilang 2 araw na tigil pasada mula pa kahapon ng hapon ng ibalandra sa pagitan ng lungsod ng Quezon at Maynila ang ilan sa mga passenger jeep na dala ng nagpuprotestang mga tsuper. Itong dahilan kung bakit nakaranas ng matinding traffic sa lugar. Ang 2 araw na transport strike ay bilang pag-alma ng grupo para tutulan ang April 30 deadline para sa franchise consolidation na bahagi ng PUV modernization program ng pamahalaan. Sa pagtaya ng MMDA maging ng Quezon City at sa iba pang lungsod ay wala namang naging epekto sa mananakay ang tigil pasada. Ayon sa MMDA, walang nakitang kakulangan sa pampasayrong jeepney mula pa noong araw ng Lunes. Una nang iginiit ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III na ituturing ng isang kolorum at isa sa ilalim na sa revocation ng prangkisa ng isang PUJ na hindi sumali sa consolidation of franchise. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Kaugnay pa rin ang kilos protesta, iginiit ng Manibela na hindi pa rin sila magpapakonsolidate. Giit ng pinuno nitong si Marvel Buena, wala sila umanong kakayahan na bumili ng milyon-milyong halaga ng modern jeepneys. Kaya kahit paharangin sila ng mga otoridad ay patuloy silang papasada kaysa mapilitang kumapit sa patalim. Ang mga detalye sa report ni Edwin Duque. Pinanindigan ng leader ng grupong Manibela na si Marvel Buena na di sila makikipag-consolidate sa LTFRB hanggang sa huling araw na sila ay binigyan ng deadline hanggang April 30, 2024. Sa kanyang talumpati sa Welcome Rotonda, magtutuloy-tuloy pa rin umano sila sa biyahe kahit na sila ay harangin. Ipinagdiinan ng grupo na di nila kayang bayaran ang milyong halaga ng modernong jeep kung saan ay kinamatayan na umano ng ilang kasamahan. Ang stress at kaisip
kung paano sila makabayad dahil wala na unang napupunta sa kanilang pamilya. Ayon kay Balbuena, magtutuloy-tuloy sila sa pagsiservisyo kesa mahulog sila sa pagiging masama kung di sila maghanap buhay sa pamamagitan naman ng pamamasada ng jeep na gawang Pinas kesa gawang Banyaga. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. Yan ang matapang na deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sindikato ng inspeksyonin niya. Ang nasabat na mahigit sa 13 bilyong pisong halaga ng shabu sa lalawigan ng Batangas. Kasabay nito, pinagtibay din ng presidente na magpapatuloy ang laban hanggang sa tuluyan ng mawakasan ang kalakalan ng iligal na droga sa bansa. Pakinggan natin ang balita ni Lep Narciso. Aabutan din namin kayo, maliit lang ang Pilipinas. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga sindikato ng iligal na droga na patuloy na nag-ooperate sa bansa. Sinabi ito ng Pangulo nang inspeksyonin ang nasabat na higit 13 bilyong pisong halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas. Kasama sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief General Romel Marbil at PDEA Chief Moro Virgilio Lazo, personal na tiningnan ni Pangulong Marcos ang pag-iimbentaryo sa halos 2 toneladang iligal na droga. Ayon sa Pangulo, hindi magbabago ng estratehiya ang pamahalaan sa kampanya kontra iligal na droga. Katwiran nito, epektibo naman ang ginagawang approach ng mga otoridad at patunay dito ang nakumpiska ngayon na mas marami at mas malaki pa ang halaga kumpara sa mga nakaraan. Binigyang diin rin ng presidente na naging matagumpay ang operasyon nang walang namatay o nasaktan. Kaya sabi ni PBBM, magtutuloy-tuloy lang ang operasyon at intelligence gathering dahil ito ang susi para malansag ang mga sindikato at mapahinto ang kalakalan ng iligal na droga sa Pilipinas. I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, sama-sama tayo Pilipino. Umarangkada na ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tumaas ng 40 sentimos ang kada litro ng gasolina, 95 centavos naman sa diesel at 85 centavos sa kerosene. Sinabi ng Department of Energy na resulta ang oil price hike ng geopolitical movements, partikular ang paglala ng kaguluhan sa Gaza Strip. Gayon din ang tapyas produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC+. Sa mundo ng volleyball, kabilang ang pangalan ng PVL MVP Tots Carlos sa listahan ng mga Pinay athlete na pasok sa 2024 Korean V-League Women's Asia Quota Draft. Maliban sa kanya, kasama rin sa nasabing draft sina Maylin Paat ng Cherry Tigo at MJ Phillips ng Petrogas. Ang buong detalye tutukan sa aking report. Pangungunahan ng Premier Volleyball League MVP na si Tots Carlos ang listahan ng mga Pinay athletes na pasok sa 2024 Korean V-League Women's Asia Quota Draft. Kabilang sa 36-player pool ang pangalan ng 4-time PVL champion, kasama sina former MVP Maylin Paat ng Cherry Tigo Crossovers at Petrogas ace na si MJ Phillips. Kasalukuyang naglalaro si Carlos sa Creamline Cool Smashers at kung papalaring makapasok sa COVO 2024, ito na ang kauna-unahan niyang international stint. Sa paglalaro nito sa ilalim ng defending champions, nakakuha si Carlos ng 4 na titles at 3 runner-up finishes sa PVL. Bukod pa rito ang ilang ding individual awards na iginawad sa kanya ng liga. Habang si Paat naman ay matatanda ang nakapaglaro na sa Nakhon Ratchasima sa Volleyball Thailand League taong 2021 bago bumalik sa Crossovers. Samantala, susubukan namang bumalik ni Phillips sa Korean League, ilang linggo matapos ang pagsabak nito para sa Gwangju Alt Peppers.
Sa ngayon, parehong lumalaban si Carlos at Paat sa current season ng PVL All-Filipino Conference para sa semifinal slot. Sa aking pagbabalik Monton Games at Silab, inanunsyo ang pagbubukas ng All-Filipino Tournament para sa MWI 2024. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito mga balitang dapat niyong abangan. Dating Speaker Alvarez nagsorry sa panghihikayat sa AFP na bumitiw sa suporta kay PBBM. Higit 1.14 milyon ng mga pamilya apektado ng El Nino sa bansa ayon sa Office of the Civil Defense. Sa MBC TV Sports Monton Games, Silab inanunsyo ang pagbubukas ng all-female tournament para sa MWI 2024. Sa Showbiz Spotted, official portraits ng Diamond Batch ng Binibining Pilipinas inilabas na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Humingi ng paumanhin si dating House Speaker Pantaleon Alvarez dahil sa kanyang panghihikayat sa Armed Forces of the Philippines na magbitiw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Matay sa kanyang pahayag, sinisi ng dating House Speaker ang presidente dahil sa umunay pagkaladkad ni PBBM sa buong bansa sa isang nagbabadyang gera laban sa China. Narito ang report ni Milky Rigunan. Humihingi ng pasensya si dating House Speaker Pantaleon Alvarez dahil nadala umano siya sa bugso ng damdamin. Ito ay matapos ipanawagan ni Alvarez sa Armed Forces of the Philippines na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos para mabawasan umano ang tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Alvarez ang pagkimok sa AFP sa prayer rally ng mga diehard supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Tagum City, Davao del Norte noong araw ng Linggo. Sa kanyang statement, sinabi ni Alvarez, mahal niya ang Pilipinas, lalo na ang Mindanao at kinakaladkad umano tayo ng Malacanang papunta sa digmaan laban sa China. Depensa rin ni Alvarez, malabo ang sinasabi na katumbas umano ng sedition o rebellion ang kanyang panawagan sa AFP dahil maayos at tahimik naman ang prayer rally. Una rito nagbanta ang mga kinatawan ng Kamara na maharap sa investigasyon ng Ethics Committee sa Alvarez dahil sa naging pahayag. Ilang kongresista naman ang humihimok sa Department of Justice na kasuhan ng sedition o rebellion si Alvarez dahil sa kanyang panawagan at pag-uudyok sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Marcos. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Kaugnay niyan, sinopla ng Armed Forces of the Philippines si dating House Speaker Alvarez. Paglilinaw ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., hindi ang ating pamahalaan ang nagsisimula ng gulo, lalo't pinangangalagaan lang naman ito ang ating Exclusive Economic Zone na malinaw na kinikilala batay sa 2016 Arbitral Tribunal ruling. Narito ang report. Tablado sa sandatahang lakas ng Pilipinas ang panawagan ni former House Speaker Pantaleon Alvarez na bumitaw na ng suportang militar kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., malinaw sa mga sundalo ang pagsunod sa chain of command na nagtatakda sa presidente bilang Commander-in-Chief. Reaksyon ito ni Bronner sa payo ni Alvarez na dumistansya ng AFP kay Marcos Jr. dahil sa mga polisiya nitong nagdudulot umano ng tensyon sa West Philippine Sea. The president is our commander-in-chief. Whoever the president is, it's very clear that we will follow that chain. Susundan namin yung mga utos ng ating commander-in-chief. Sa panayam ng media, iginiit ng general na kung may nagpapaguluman umano ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo, hindi ito mga Pilipino na inaalagaan lang ang exclusive economic zone ito sa pamamagitan ng pangingisda at pagpapatrolya sa karagatan. Usual business kung ilarawan ni Bronner ang nasabing akbang dahil pag-aari ng Pilipinas ng sovereign rights na matatanda ang iginawad ng 2016 Arbitral Tribunal. Idiniin ni Bronner na hindi ito ang unang beses na may ganitong panawagan na dati nang inilutang ni former President Rodrigo Duterte, kaya walang magbabago sa posisyon ng kasundaluhan para suportahan si PBBM. Magkaalyado sa politika sina Alvarez at dating Pangulong Duterte.
Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, nanindigan naman ang ilang senador na hindi na dapat isinasali ang sandatahang lakas sa usaping politika. Dagdag pa na Senator Coco Pimentel, hindi sila ang batayan kung sino ang magiging pamunuan ng bansa. Magbabalita si Raymond Dadpaz. Hindi dapat isinasali ang Armed Forces of the Philippines sa usapin ng politika ng bansa. Ito ang panawagan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng panghihimok ni dating Speaker at Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte sa Armed Forces of the Philippines upang iatras na ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos upang mapilitan na itong mag-resign sa pwesto. Mas mabuti na hayaan ng AFP na gampanan ang kanilang tungkulin at hindi mangingialam sa politika. Sa ganitong paraan ay ma-develop sila bilang isang professional at disiplinadong organisasyon. Ayon kay Pimentel, ang pamunuan ng bansa ay hindi dapat nadidetermina sa magitan ng mga armadong grupo. Ang pagpili ng mga liderato ng bansa ay dapat nadadaan sa eleksyon. Hindi rin ito pabor sa gawaing pagharap ng kaso sa mga nagbibigay lang ng kanilang pahayag kontra sa gobyerno. Nakiusap ito kay Congressman Alvarez na ituloy lang ang pagsasalita sa mga kontrobersyal na usapin ngayon, ngunit huwag isali ang Armed Forces of the Philippines. Habang kay Congressman Johnny Pimentel ng Surigao del Sur ay pinakiusapang huwag nang ituloy ang paggarap ng kaso laban kay Alvarez upang laging bukas ang malayang talakayan o free speech. Para naman kay Senador Jinggoy Estrada, wala sa lugar o uncalled for ang panawagan na withdrawal of support ng AFP kay Pangulong Bongbong Marcos. Giit ni Estrada, ginagawa lahat ng Pangulo ang kanyang makakaya para lang maprotekta ng bansa sa pambubuli ng China. Ito ang dahilan ng isinagawang joint naval exercise sa West Philippine Sea kasama ng Pilipinas, ang Amerika, Australia at Japan. At nasundan pa ito ng trilateral meeting sa Washington DC kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Marami ang naniniwala na masama ang loob ni Congressman Bebot Alvarez sa administrasyon matapos patawan ng 60-day suspension ang kanyang gobernador sa Davao del Norte na si Governor Edwin Jubahib. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, apektado ng El Nino phenomenon ang higit 1.14 milyon na mga pamilya sa buong bansa. Bilang pagtugon sa mga pinsalang idinudulot nito, nakalatag na rin umano ang long-term initiatives ng National Irrigation Authority para sa patubig at kuryente ng mga magsasaka. Ang buong detalye sa balitang yan, ihahatid ni Kyle Bulyas. Pumalo na sa 2.6 billion pesos ang halaga ng pinsalang dala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Office of the Civil Defense Undersecretary Ariel Nepomuceno, higit 244,000 pamilya na o katumbas ng higit 1 milyong individual ang apektado ng nasabing pinsala. Ang mga pamilya ho dyan ng mga nasa magsasaka o sa agricultural sector, 54,000 families ho yan. Pag sinukat naman kung ilan yung apektadong ektarya ng mga tinamaang mga sakahan, mahigit 53,800 plus hectares. Mula yan, regions 1, 2, 3, halos buong Pilipinas yan, Car, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, 9 hanggang region 12, hanggang Zamboanga po yan. Kaugnay nito, mayroon anyang nakalatag na long-term solutions ang pamahalaan para tugunan ang pinsalang dala ng El Nino. Kombinasyon yan ng mga malalaking dam para ho sa patubig at kuryente, pati na rin ho sa maiinom ng mga kababayan natin. So kombinasyon yan ng malalaking dam, yung canal system, at yung mga catch basins na sinasabi ho ninyo. At then, para dire-diretso yan, yan yung long-term solution ho talaga. Pati naman sa energy sector, although involved of course yan ang private sector, yun talaga maparami pa yung supply natin ng kuryente. Kasi pagtitipid naman, nagagawa naman ho natin yan, pero hindi naman din yun ang solusyon. Kailangan dagdagan din ng karagdagang produksyon ng kuryente. Yan ang mga long-term solutions. Yes. Samantala, bukod naman sa pagsasagawa ng cloud seeding, katuwang ang Philippine Air Force, nagpaabot na rin ng iba't ibang uri ng tulong ang mga ahensya ng pamahalaan sa mga magsasaka na pinakaapektado ng El Nino. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas.
Para sa ating weather update ngayong Martes, April 16, 2024. May mga kaulapan na namataan ang pag-asa sa ilang bahagi ng Mindanao. Dulot po yan ng trough o extension ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Magbaon po ng payong dahil aasahan ang maghapong maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan sa South Cotabato, Sarangani at Davao. Samantala, baliktad naman ang sitwasyon sa Luzon at Visayas, kung saan walang kaulapan dahil sa umiiral na ridge of high pressure area. Kaya naman asahan pa rin ang maaliwalas pero sagad sa butong init. Dito nga sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 35 degrees Celsius ang temperatura kaya magbaon pa rin po ng payong at samahan nyo na rin ng konting pasensya, lalo't inaasahan ng 42 degrees Celsius na heat index sa NAIA, Pasay City. Samantala, napakainit na 46 degrees Celsius naman ang heat index sa Dagupan sa Pangasinan. Again, delikado po ito at mataas ang tsansa ng heat stroke kaya wag nang lumabas ng bahay lalo sa tanghaling tapat. Para naman sa ating 3-day weather forecast sa Metro Davao, ramdam pa rin hanggang bukas ang epekto ng trough o extension ng LPA. Kaya patuloy ang maulang panahon bukas pero pagsapit ng Huwebes, back to normal ang init ng panahon. Samantala, lulubog naman ang araw mamayang 6:10 ng gabi. At yan ang mga pinakauling balita sa lagay ng panahon ngayong araw. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Last April 5, opisyal nang ipinakilala ang 40 kandidata ng 60th Binibining Pilipinas Pageant. At sunod niyan, inilabas na rin ng BBP ang official portraits ng Diamond Batch. Ang isa nga sa kanila, dating Aliwan Fiesta, Digital Queen ng MBC Media Group. Ang official portraits ng Binibining Pilipinas candidates silipin sa Showbiz Report na ito. Inilabas na ang official portraits ng mga kandidatang magtatagisa ng ganda, galing at talino sa ika-60 edisyon ng Binibining Pilipinas. Ang 40 candidates nakasuot ng isang black shirt na may print ng 60th anniversary logo ng prestihiyosong pageant. Kasabay nito'y nalaman na rin ang kanilang official candidate numbers. At kabilang nga sa Diamond Batch ng Binibining Pilipinas, our very own Aliwan Fiesta Digital Queen 2022 Marikit Manawis mula Baguio City. Kung matatandaan ang aking makapanayam noong nakaraang taon, minsang kinumpirma ni Marikit na sasabak nga siya sa isang national pageant. Samantala, ang mga magwawagi namang kandidata sa Binibining Pilipinas 2024 ang siyang magiging kinatawan ng bansa sa Miss International at Miss Globe. And speaking of Miss International, huling nasungkit ng Pilipinas ang Miss International crown noong 2016 nang mapanalunan ito ni Kylie Versosa. Sina Binibining Pilipinas International Angelica Lopez at Binibining Pilipinas Globe Ana Lacrini ang magpapasa ng korona sa mga mananalong kandidata sa Diamond Batch ng BBP. At sa aking pagbabalik, fantasy romance series na Goblin, napalitan na sa pwesto bilang second highest rated romance drama series sa kasaysayan ng South Korean channel TVN. Kung ano ang seryeng bumasag sa record na ito ng Goblin at mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ng Pinoy K-drama fans, alamin sa pagbabalik ng MBC TV Network News. BRB! Narito pa mga balitang dapat niyong abangan. MMDA, idinepensya ang pagtanggap ng perang donasyon mula kay Governor o dating Governor Chavit Singson. Sa MBC TV correspondent, siya pinangalitagdag pulis. Ginawaran ng on-the-spot na promotion kasunod ng pagkakasabat ng higit 13 billion pesos na shabu. Sa MBC TV Sports Monsoon Games, Silab, inanunsyo ang pagbubukas ng all-female tournament para sa MWI 2024. Sa Showbiz Spotted Queen of Tears, binasag ang record ng Goblin. At sa ating alamin na dish, first aid step sakaling makaramdam ng sintomas ng heat cramps at heat stroke. Alamin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Dinipensahan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagtanggap ng 200,000 pesos na donasyon mula kay dating Governor Chavit Singson. Ito'y matapos silang sitahin ni Civil Service Commissioner Eileen Lizada na isa umano itong paglabag sa batas. Bagay na agad namang kinontra ng MMDA dahil formal naman daw itong inilista bilang donasyon at pandagdag pondo sa ahensya. Ang mga detalye alamin sa balitang ito. Dinipensahan ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagtanggap ng donasyon mula kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Ito'y matapos tawaging bawal ni Civil Service Commission o si Commissioner Eileen Lizada ang pag-receive ng ahensya ng 200,000 piso mula sa dating opisyal na nahuli sa EDSA carousel noong nakarang linggo. Sa isang public televised briefing, iginiit ni Attorney Lizada na dati ring naglingkod sa Office of the Ombudsman. Nalabag sa Republic Act 6713 ang solicitation or acceptance of any gift. Pero bilang tugon, binigyang diin ng MMDA na niresibuhan bilang donasyon ng cash at hindi ito isang reward gaya ng unang intensyon ni Singson nang tikita ng kanyang driver ng MMDA Strike Force. Ayon sa MMDA, mapupunta sa General Fund ng ahensya ang dinobleng donasyon na una nang ipinamalita ni Singson na 100,000 pesos. Personal na ibinigay ng dating opisyal ang pera kay MMDA Chairman Attorney Don Artes sa flag raising ceremony kahapon ng umaga kasabay ng kanyang paghingi ng tawad. Nilinaw ni Artes na wala itong kapalit kahit nagbiro pa si Singson sa flag raising at sinabing hindi nyo na siya mahuhuli. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo Pilipino. Pinag-aaralan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsali ng bansang Japan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos. Ayon sa Presidente, makatutulong ito para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon at mapagtibay ang pagsunod sa international law. Narito ang report. Pinag-aaralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng pagsali ng Japan sa balikatan military exercises sa susunod na taon, kasunod ng matagumpay na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. Sinabi ni Pangulong Marcos sa isang panayam na wala itong nakikitang rason para hindi isama ang Japanese military forces sa balikatan exercises. Well, balikatan is traditionally between the Philippines, which together with the Philippines and the US. It is part of our mutual defense treaty that we hold these exercises every year. Now, with the inclusion of Japan into some of these exercises that we've been doing, not only Balikatan but others, I don't see any reason why Japan should not be part of those exercises in the future. And that again is, I think, is a good move for us to make, simply because it will make it easier for us to work together. Dagdag pa ng Pangulo, sa posibleng pagsali ng Japan sa military exercises, mapapanatili ang kapayapaan at katatagan sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. Gayon din ang patuloy na pagsunod sa international law, lalo't higit sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Bagamat nilinaw ng Pangulo na kailangan munang tapusin ng Pilipinas at Estados Unidos ang balikatan exercises ngayong taon bago magdesisyon sa posibleng pagsali ng Japan dito. Lalo't kabilang anya dito ang pag-aksyon sa cybersecurity issues ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Ginawaran ng spot promotion ang hepe ng pulisya sa Batangas na nakahuli sa isang van na naglalaman ng 13.3 billion pesos na halaga ng shabu. Ang matagumpay na operasyon kinikilala ngayon bilang pinakamalaking huli ng shabu sa kasaysayan ng bansa. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang stasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Mula sa pagiging police captain na itinaas sa pagiging police major ang ranggo ng hepe ng Alitagtag Municipal Police Station na nanguna sa matagumpay na operasyon ng pinakamalaking huli ng shabu sa kasaysayan ng bansa. Nakatanggap ng papuri kay Interior and Local Government Secretary Ben Horabalos Jr. si Police Major Luis De Luna Jr. Halos 2 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos
ang nasabat ng mga otoridad sa isang checkpoint sa barangay Pinagkurusan, Bayan ng Alitagtag kahapon. Si Secretary Abalos ang naggawad ng spot promotion kay Diluna. Sa isinagawang press conference kahapon, ipinabatid ni Kalihim Abalos ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kinikilala ng pamahalaan ang mahalagang tungkulin ng mga pulis sa kampanya kontra iligal na droga. Sa ngayon ay hawak na ng PNP ang driver ng van na si Alahon Michael Zarate habang isinasagawa ang patuloy na investigasyon para matukoy ang sindikatong nasa likod ng nasamsam na multi-billion pesos na halaga ng shabu. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Matagumpay na nasa kote sa ikinasang drug bypass operation ang isang ginang nakilalang tulak ng droga at kasabwat nito sa pagbebenta sa barangay Lamaw, Limay, Bataan. Naaresto ang mga ito ng pinagsanib na puwersa ng PPDEU at Limay PNP sa pamumuno ni Limay Chief Major Dennis Duran. Nakumpiska sa mga naarestong drug suspect na kinilalang sina alias Teresita, 47 anyos, at alias Ace, 27 anyos, nakapo-residente ito sa nasabing barangay, ang nasa 50 gramo ng shabu na nagkakahalaga ito sa 340,000 pesos. Matagal na umanong target ito sa drug operation ng PNP, subalit lubalang napakailap at madulas. Nang maaresto ang mga suspect, binasaan agad ang mga ito ng kanilang mga karapatan. Kasunod ang pagsasagawa ng drug inventory, kaharap ang mga tumayong witness. Nagpapasalamat naman kay Major Dennis Duran ang mga residente sa lugar sa pagkakadakip sa nabanggit na kinatatakutang tulak sa kanilang barangay. Samantala, dinala ang mga nadakip sa Limay PNP Station kasama ang mga ebidensyang nakumpiska at inihanda na ngayon ang isa sa pangkasong paglabag sa kanila na Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165. Para sa MBC TV Network News, ito si Danny Kumilang. Sama-sama tayo, Pilipino! 16 na taon ding nagtago sa batas ang most wanted person sa Alamino City na si alias Angelo, 44 anyos, magsasaka, residente ng Barangay Balayang ng nasabing lungsod. May monetary reward ang DILG na 135,000 pesos ay kadarakip ng suspect na naharap sa kasong murder. Ang pagkahuli kay Angelo ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC First Judicial Region Branch 54, Alamino City na may petsang June 30, 2008. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Bernabe Ramos, kasama ng kanilang tropang Provincial Intelligence Unit ng PPO at Police Station 5 ng Quezon City Police District nang arestuhin ng suspect sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Tanaytay sa syudad sa ilalim ng Coplan Angelos. Sa ngayon nasa kustodiya ng Alamino City Police Station ang suspect habang hinihintay ang commitment order ng korte para mailipat ito sa BGNP. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Kanya-kanyang diskarte ngayon ang ginagawa ng maraming residente sa bahagi ng Central Luzon. Dulot ng matinding init ng panahon na nararanasan. Pumapalo na kasi sa 38 hanggang 42 ang heat index sa maraming lugar. Kaya naman iba't ibang diskarte ngayon ang ginagawa. Si Menchi Adoracion ng Tarlac, dinadala niya sa ilog ang kanyang 4 na mga anak para magbabad doon tuwing araw ng Sabado at Linggo. Pero kapag may pasok sa eskwela, tinitiyak niyang may baon itong tubig para nga mainom at binibili ng uminom lagi ng tubig. Ang dati namang saradong Minalungaw River sa General Tino, ngayon bukas na ito sa publiko. Dagsa na rin ang tao para magtampisaw doon. Sa Aurora Province, halos araw-araw, punuan din ang mga ilog at mga beaches na mga dumarating na turista mula sa mga karatig lalawigan at galing pa sa Metro Manila. Paalala ng otoridad, tiyaking mabantayan ng mga kabataan upang makaiwas sa pagkalunod. Ang ganitong panahon daw, tumataas ang bilang ng mga insidente ng pagkalunod. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25, Grace Vera Sansano. Sama-sama tayo, Pilipino. Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaDis. Nagpaalala ang Department of Health patungkol sa first aid steps na dapat gawin bilang proteksyon laban sa mga heat-related na sakit gaya ng heat cramps at heat exhaustion. Ayon sa kagawaran, ang mga first aid measures na ito ang dapat gawin upang makitaan ng isang tao ng sintomas gaya ng pagkapagod, pagkahilo at pananakit ng ulo. Kung ano-ano ang mga dapat gawin sakaling maramdaman ang mga sintomas na yan, alamin sa report na ito.
Mga step-by-step na dapat malaman mo sa #AlaminNaThis. Patuloy na naitatala ang mataas na heat index sa bansa na pumapalo na sa 47 degrees Celsius sa ilang probinsya. Dahil dito, patuloy ang pagbibigay paalala ng Department of Health sa mga heat-related illnesses na maaaring maranasan tulad ng heat cramps, heat stroke at heat exhaustion. Ayon sa kagawaran, ilan sa mga sintomas ng mga sakit na ito ay pagkapagod o fatigue, pagkahilo, pananakit ng ulo, pagsusuka, pagkawala ng malay at kung mas matagal na nababad sa init ay maaari rin makaranas ng seizures. Kaya naman para hindi na humantong sa mga nabanggit na heat-related illnesses, ayon sa DOH, narito ang first aid steps na dapat gawin sakaling maranasan ang mga nabanggit na sintomas. Agad na ilipat ang pasyente sa malilim na lugar kung saan mayroong bentilasyon. Alisin ang damit nito lalo na kung makapal na tela ang kanyang suot. I-apply sa balat nito ang cold compress o yelong may balot ng tela o kaya naman ay ice packs, malamig na tubig o malamig na basang tela lalo na sa muka, ulo, leeg at sa bandang pulso ng pasyente. Kung mayroong malay ang pasyente, painumin ito paunti-unti ng malamig na tubig. At agad na tumawag sa emergency o kung maaari ay dalhin na agad ang pasyente sa pinakamalapit na ospital. Ngayong #AlamNaThis, dapat i-share na this. Sa mundo ng esports, girl power in esports. Dahil bubuksan ng Munton Games ang isang all-female MLBB tournament sa Pilipinas bilang paghanda sa paparating na MLBB Women's Invitational 2024 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang buong detalye ng Silab Road to the MWI Finals 2024 tutukan sa report na ito. Bubuksan ng International Gaming Developer at Publisher Munton Games ang isang all-Filipino esports league para sa Mobile Legends Bang Bang. Katuwang ang Silab at Philippine Esports Organization o PESO. Ang Silab Road to MWI Finals 2024 ay magsisilbing all-Filipino qualifier tournament para sa Mobile Legends Women's Invitational sa Pilipinas. Magsisimula ang nasabing esports competition mula April 21 hanggang May 12, kung saan ang mananalo ay makakasecure ng spot sa MWI 2024 na gaganapin sa Riyadh, Saudi Arabia sa July. Ang Silab tournament ay hahatiin sa tatlong phase, ang qualifiers round, Open Qualifiers at MWI Philippines Grand Finals. Para sa mga nagdanais makapasok sa qualifiers, sagutan lamang ang form gamit ang link na nasa screen. Layo ng Munton at Silab na maipakita ang representasyon ng kababaihan sa mundo ng esports. At sa pamamagitan ng binuksan na tournament, umaasa ang mga ito na magsilbi itong platform para mabigyang spotlight ang mga Filipina MLBB gamer. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas, sama-sama tayo, Pilipino. Kaway-kaway sa Pinoy K-drama fans like me. Isa ka ba sa mga pinakilig, pinatawa at pinaiyak na ngayong hit K-drama na Queen of Tears? Ang seryeng ito na ungusan na ang fantasy romance Goblin at hawak na ang record bilang second highest rated romance drama series sa history ng South Korean channel TVN. Narito ang aking report. 사랑해, 혜인아. Talaga nga namang Queen of Tears fever is real. Ang serye kasing pinagbibidahan ng Korean stars sa sina Kim So-hyun at Kim Ji-won o ang mag-asawang Hong Hae-in at attorney Baek Hyun-woo hawak na ang record bilang second highest rated romance drama series sa kasaysayan ng South Korean channel na TVN. Naungusan na nito ang romance fantasy drama na Goblin na inilabas noong 2016, habang nananatiling number 1 ang pinagbibidahan ng tambalang Bin-jin na Crash Landing on You. Sa report ng Sumpi, ang latest episode ng Queen of Tears ay tumabo ng average nationwide rating na 20.7%, mas mataas ng 0.2% sa peak rating ng Goblin. Kaya naman ang tanong, mahihigitan kaya nito ang 21.7% ng Chloe? Keep the change. Thank you. Sa ngayon, naunguna sa top 10 ng TV shows ng Netflix Philippines, ang Queen of Tears na inaasahang magtatapos sa April 28.
Pero dahil sa matinding tagumpay ng serye, inanunsyo ng TVN na magkakaroon ng 2 special episodes na i-release sa May 4 and 5. Bago gumanap bilang abogado sa Queen of Tears, bumida si Korean oppa Kim So-hyun sa It's Okay to Not Be Okay at My Love from the Star. Habang sa Descendants of the Sun, The Heirs at My Liberation Notes naman ang ilan sa mga seryeng napanood si Kim Ji-won. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Pam and Niel. Maraming salamat, Showbiz Angel, at kanina kay Matchpoint Mili. Yan na ho, ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Edniel Parrusa. At ito naman si Pamela Adriano. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.